Magandang hapon po sa inyo lahat. Maulan na hapon sa ating lahat. Ngayon po ay umuulan dito sa Makati. Today is October 4, 2020. This is our successful live series program, weekly program of Papa Angelo, your God and Man's Laws life counselor. Hindi city counselor, ha? God and Man's Laws life counselor. So it's Sunday once again. Welcome to my FBN YouTube live channel weekly program. Ako po ang pinagsama-samang Tita Helen Vela, Kuya Eddie, yung napakasakit Kuya Eddie, o si Brother June Banaag. Yan po mga idol ko. Sila po ang aking mga modelo sa pagbibigay inspiration sa programang gaya nito. Isama na natin sila kumpanyera at kumpanyera nagbibigay ng payong legal dahil meron naman tayong idea kung legal matters ang pag-uusapan. At kung sino-sino pa mga nagpapayo dyan sa buhay natin na kung tawagin ang sarili nila ay Papa. So, ako ang Papa na nagpapayo ng sensible na payo. Bakit, Papa Angelo? Hindi ba sensible na pinapayo nila? Wala ko sinabi. Okay. Kaya pag pinagsama-sama mo po silang lahat, ako po lahat yun. So, this is Papa Angelo, ang tunay na Papa ng Bayan. Hindi na bagong Papa ng Bayan, tunay na. Kasi, ilang buwan na ba natin ginagawa ito? April, May, June, July, August, September. Oh, 6 months na pala. Every Sunday. Kaya dami ko ng video sa YouTube. At ako po ang magpapaunawa sa inyong lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Okay? Kung bakit ganon, bakit ganyan, kung bakit nasira ang buhay mo, kung paano hindi masisira ang buhay mo balang araw, no? Kung hindi masira ang buhay mo, para sa iyo to, kailangan makinig ka. Dahil pag hindi ka nakinig at di ba in-apply ang mga matututunan natin dito, eh masisira din ang buhay mo gaya nila ng mga nasira na. Okay? Kaya ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit kayo naghiwalay mag-asawa. Ipapaliwanag ko rin kung bakit nasira ang buhay ninyo o pamilya ninyo. At kung may babalik pa ba ang nakaraan. O kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon. O kung bakit galit lahat sa iyo ang tao. O kung bakit galit sa iyo sarili mong kapamilya. At kung ano-ano pang problema tungkol sa relasyon sa buhay. Sasagutin ko po lahat dyan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Ibibigay ko sa inyo ang tamang guide sa buhay. At dahil kapag may tamang guide ka, may tamang biyahe ang takbo ng buhay mo. Alam nyo mga kaibigan, marami na ang nagsusuicide lately, no? Last August, the government sought the help of the church to provide more spiritual teachings about life. Bakit? Hindi ba sila nagbibigay ng spiritual teachings before? Bakit marami nagsusuicide? Hindi ba effective yung mga spiritual teachings na binibigay nila before? At ngayon lang natin pinapanawagan sa mga simbahan na ito? And syempre, lahat dapat ng simbahan involved dito. Dapat lahat ng simbahan may gawin tungkol dito. Kabisado nyo yung Biblia di ba? For my part, I'd like to help by allowing you all to understand how life was really designed it to be. Okay? Paano ba design ang buhay natin? Paano ba sinet up ng Diyos ang tao? Let us all seek the assistance of God now, our Creator, to answer life's question. Because kung maraming smart na tao nakaupo sa gobyerno,
Kaya nga sila binoto dahil very smart sila. And yet, our life's problems are still there for many decades now. Maghahanap tayo dapat ng smarter, di ba? To help solve our nation's problem. Kung yung mga smart na nakaupo na dyan ay hindi ma-solve ang ating problema, siguradong merong smarter one. Mas smarter sa kanila na dapat magbigay ng solusyon. Because doing nothing is not an option. Okay? Dahil pag ito nagpatuloy, lahat ng problema natin, poverty, criminality, tapos ngayon nadagdag na yung suicide. Kapag yan nagpatuloy, our country will be doomed in the future. Ano ba yung salitang doom, Papa Angelo? Google nyo. Doom. Ibig sabihin, isang buhay, klase ng buhay na hindi natin gugustuhin lahat. Okay? Obviously, our data now shows na hindi na effective ang mga binibigay na sagot ng ating smart people sitting in the government. That even our society is already dictating what to do about all of these problems. Napakalala na ng ating problema sa depression, sa suicide cases, sa kahirapan, even bago pa dumating ang pandemic na ito. 2018, suicide cases was, noong 2018 pa, ay masama na ang sitwasyon ng ating suicide cases. Okay? Kaya, hanapin natin. 2018. So in other words, doing nothing really is not an option. So today I'd like to discuss with you how to handle depression and avoid suicidal tendencies. Pero wait lang, bago natin pag-usapan yan, this FB Live presentation is brought to us by our sponsors, BCIDP Exclusive School for Couples, which advocates the building of stronger marriage foundations and happier families in the Philippines for the next generation. BCIDP Family Mediation Center Philippines, the very first family mediation center that advocates strengthening the family or strengthening every family in the Philippines for a stronger nation by settling the disputes of every couple or families where going into courts is not an option. That every dispute in the marriage can easily be resolved with the proper guidance of a better mediation center that focuses on the foundation of the nation, which is the family. Ito ang bagong tatag nilang opisina na ang tanging layunin ay mapatibay, maisalba ang anumang sigalot sa pagitan ng mag-asawa o mag-anak na hindi na kailangan pumunta sa abogado o korte. This is in cooperation with DCIDP Law Office, which provides legal solutions and best practices to all your legal problems. Lahat po. Lahat ng klaseng problema sa negosyo, ari-arian o property, pamilya, kasal, paghihiwalay, Islamic divorce, visa, immigration, at marami pang ibang problema na nangailangan ng tulong legal, sila yan, PCIDP Law Office. Siguradong solve lahat yung problema ninyo sa pamamagitan ng kanilang expertise. Kaya kung kailangan nyo ng payo legal o aksyon legal para sa inyong mga problema, sisikapin nilang matulungan kayo. Dahil sila po ay may mahigit na 30 years na experience sa paghawak ng mga kaso legal sa Pilipinas, particular na sa pakikipag-deal with the three branches of the government, the executive, the judiciary, and the legislative. Dahil pag problema ng pamilya ay dinala sa gobyerno, malayo na po ang mararating ng kaso ninyo, masusugatan pa ang relasyon ng pamilya ninyo, magkakawatak-watak kayo at tuluyang masisira anumang legacy ang iniwan ng inyong mga magulang. So once again, BCIDP Law Group Philippines, ang kumpanyang nagbilikis sa pamilyang Pilipino, sa bawat pamilyang Pilipino. Bisitahin nyo lang kanilang website, bcidplawgroup.com. And so, for our topic today, handling depression and avoid suicidal tendencies. Ano ba ang status ng ating suicide cases? A study from 1974 to 2005 about suicide cases in the Philippines made by BMC Public Health
published July 6, 2011. bmcpublichealth.biomedcentral.com. Meron silang nilagay na study dito. Lumabas noong March 20, 2020. Okay? Suicide is an act of an individual taking her or his life intentionally. It is one of the effects of mental health illness. In the Philippines, around 3.2 deaths relating to suicide were recorded per 100,000 inhabitants in 2016. So, bawat 100,000 inhabitants, 3.2 deaths relating to suicide ang recorded. Okay? Across the globe, or reasons for suicide daw, across the globe, suicide is one of the causes of death, among which can occur across the board. In the Philippines, it is ranked as the third leading cause of death among young people. Third leading cause of death among young people. Beating cardiovascular, neurological disease, and cancer. Pangatlo, no? Sa mga common causes of death, ang suicide. Certain factors contribute to the increase in the suicide rate, such as depression, bullying, death of a loved one, and trauma. These factors deliver high-risk behavior among individuals suffering from mental health illness, and the majority consume drugs and drink excessive alcohol. So kapag depressed na daw ang isang tao, nagugula na sa buhay, pupunta sa inuman or drugs, worst part is taking drugs, or maglasing hanggang makakalimutan. Eh, pag nawala na yung espiritu ng alak, balik siya sa problema niya. So, depressed siya ulit. So, in the Philippines, talking about mental illness is not very common, and people tend to shy away from discussing it due to the stigma connected to this topic. So, hindi raw common sa atin, sa Pilipinas, na pag-usapan ang mental illness dahil iniiwasang pag-usapan dahil sa stigma, no? Na connected sa topic na yan. Eh, hindi rin magandang effect niya pag narinig ng mga bata. Ano yan, ha? Kasi nagkakaroon sila ng option. Pag nagkaroon sila ng idea about that, nagkakaroon ng option na pwede palang gawin yan. Okay? Kapag problemado sa buhay. Now, Rappler News Report about suicide in 2018. Ito ang sabi nila sa news break, which I'd like to read for you. Rappler. Hold on. I-discuss nila ang sitwasyon ng suicide noong 2018. Ibig sabihin, before this pandemic, marami na tayong cases. Okay. A cry for help. Mental illness. Suicide cases rising among youth. Yung ating mga kabataan. Published September 11, 2018. Rappler speaks to psychiatrists, psychologists, and life coaches who say mental health illnesses and suicide cases among the youth have drastically increased. Experts say the number of suicide cases and students with mental illnesses has risen drastically in the last 2 years, with at least one suicide referral made each day. Increased risk factors such as breakdown of relationships, coupled with a decrease in protective factors such as health, lifestyles, and rest can leave children increasingly exposed to mental health issues and vulnerable to suicide. Urgent attention is needed to address the rise in mental illnesses and suicide cases among the youth. Now, may isang nagkwento dito, isang 22-year-old na babae.
I would feel suffocated. Then I felt like ants were crawling on my skin and into my head. Pakiramdam lang niya, di siya makahinga. At parang may mga langgam na gumagapang sa kamay niya at sa kanyang ulo. Then I would not be able to stop crying. No? Hindi na siya matigil sa pag-iyak. I resorted to pinching my arms just to distract myself from what was going on in my head. 22-year-old Bettina Jose, sabi niya dito. It was the only thing that reminded me that I was still breathing because I could still feel the pain in my forearm. So parang kinukurot-kurot lang niya yung sarili niya para maramdaman niya, no, ma-distract siya kung anong nangyayari sa kanyang pag-iisip. Bettina was just 20 when she first attempted suicide. When the thought first entered her head, it was as though something had snapped. No weapons involved, she said. But the compulsion to commit suicide was intense, no? Masyado intense yung compulsion niya to commit suicide. That first time, she had come from an 8 a.m. class presentation. Her mother found her 9 hours after she left home for school, lying in the university chapel. Nearly 2 years later, after much prodding and convincing from her family, Bettina sought treatment for anxiety and post-traumatic stress disorder. For almost 2 years, she battled with anxiety attacks on her own. They only became worse over time. I was really convinced I was managing them and handling them well enough, but my attacks never really went away, and I would get so stuck in my head, it would be much harder to do things I normally had no problems with in the past. So, mahirap daw paglabanan the moment na naka-experience ka ng ganitong mental illness, no? Almost 2 years siya na nag-struggle bago siya na-convince ng family niya to sought for treatment, no, for anxiety and post-traumatic stress disorder. Okay? Now, Business Mirror nag-report din ng May 27, 2020, so bago lang ito. Business Mirror, let's read about it. About depression, suicide, and COVID. Suicide reports due to depression are sad manifestations of the negative mental health effects of the COVID-19 pandemic. Pandemic anxiety can be overwhelming, and if not handled properly, may become emotional, physical, and economic catastrophes. On May 10, a 39-year-old Ukrainian crew member of the Regal Princess ship died after jumping overboard while the ship was anchored off Rotterdam, Netherlands. May 10. This is during pandemic. Crew member ng Regal Princess. So, tumalon. 39-year-old na Ukrainian crew. This was followed by news of a crew member who jumped off Royal Caribbean's Jewel of the Seas ship while it was near Greece late last month. His body was never found. Although the suicide incidents can be considered as isolated cases, it cannot be denied that emotional and financial stressors are well-recognized risk factors for suicide. Emotional and financial stressors, nagpapa-stress sa kanila. At lalo na sa mga seafarers, mga seaman, the primary source of their depression is initially collected with repatriation issues during that period na daming lockdown, as they wait for news about the schedule of their journey home and see their families again. Kaya, ang hirap talaga ng sitwasyon ng panahon na yon. Wala ka ng trabaho, huminto ang barko, tapos gusto mo makauwi sa pamilya mo, hindi ka makauwi, walang kasiguruhan kung kailan kayo makakaalis, no? Kaya yun ang nagpadagdag lalo sa stress nila. Kaya maraming bumigay, no? Hindi lang lahat yan nare-report. Okay? What else? A viral call for help from suicidal Filipinos. Imagine that. Tinawag na tayong suicidal Filipinos. AsiaTimes.com. Ang tawag na sa atin, suicidal Filipinos. Viral call for help. May isang nagkwento dito. Yan, naka-post sa AsiaTimes.com.
2020 lang to, just recently. April 17. This is a foreign based website, no? Asia Times, reporting about the Philippines. The title is A Viral Call for Help from Suicidal Filipinos. So pwede nyo ito mabasa sa Google. By Karen M. Mons. Sabi niya, the recent spike in calls to the Hope Line hotline for Filipinos feeling depressed has come as no surprise to Jean Goldborn. Hindi na siya na-surprise, ano? Common na daw sa Pilipino yan. Feeling depressed all the time. No surprise to Jean Goldborn, yung Hope Line hotline nila na mga tawag, ano, taasan yung mga calls. Hindi siya na-surprise. Ganun daw talaga Pilipino eh. Okay. The coronavirus threat has spurred a near 200 increase in calls in the past month. No, lalo na magkaroon ng coronavirus, 200% increase na yung calls na natatanggap nila sa nakaraang buwan. A reflection of fear, anger, and disappointment at unfulfilled government promises for relief assistance, says Goldborn, the hotline's founder. We're getting calls that we never did before. 70 to 85% are high anxiety. We had a 13-year-old who called to ask, do you think my family will get the virus? We are very poor. 13-year-old na bata tumawag. Sobrang mahirap kami. Tatamaan ba kami ng virus, yung family ko? If the threat of the coronavirus spread hasn't scared people, the government's messaging about it may also be stoking mental health conditions. No? Nakakapagpalala din yung mga pagme-message ng gobyerno about dun sa sitwasyon, no? While coffins have been positioned around Metro Manila to enforce the government shut-in order, no? White coffins, yung mga ataol daw na puti, nakaposition na. Stay home or stay inside this white coffin with an arrow pointing to an image of a coffin is the message attached to each box. To be sure, Filipinos were struggling with depression long before the threat of the coronavirus shut them in their homes or stranded them abroad. But before magkaroon ng virus, tayo daw talagang struggling with depression. No? Parang naging normal na sa ating ganun yun. Depression ba? Oh, that's Filipino. baka ganun na yung description sa atin ng buong mundo. In a country of more than 100 million people, Goldborn says there are fewer than 5,000 licensed psychiatrists, psychologists, and guidance counselors available for anyone feeling lost or wanting to self-harm. Last year, Goldborn says that around 5 to 7 attempted suicides per day. 5 to 7 attempted suicides per day were rushed to hospitals in Metro Manila alone, according to information shared with her by medical professionals. In an estimate, she stresses, as there are few hard statistics and even fewer current ones on suicides, largely because shame and stigma lead families to plead with doctors to record the cause of death as something else, heart ailment, accident, anything but suicide. No? Ayaw nila ipalagay doon na hindi suicide yung kinamatay. Okay? Pwedeng sabihin heart ailment, accident, basta wag lang daw suicide. Okay? Ay, ako. Goldborn and her family did not try to hide their truth. Instead, they took the pain of their youngest daughter's death by suicide in 2001 and learned all they could about depression, mental health, and wellness. So, dahil doon namatay yan pala ng anak si Miss Goldborn, kaya niresearch nila everything about depression, mental health, and wellness. Kaya nagkaroon ng Natasha Goldborn Foundation in 2007. Okay? They launched campaigns and programs to educate Filipinos on how to recognize and treat depression, and above all, to remove the shame attached to it. Para tanggalin na yung kahihiyan na nakadikit doon sa suicide na yan. Ibig sabihin, meron talagang pagkukulang, no, ang pamilya. Bakit na uuwi sa ganung mental state ang isang tao. Okay? 9 years ago, the foundation set up Hope Line 24/7 Emotional Crisis Line with a small crew of people answering phone calls and linking what could be high-risk callers to psychiatrists and therapies.
When Goldborn, a fashion designer known in the Philippines for her silk cocoon atelier, was approached last year by a few companies with condo buildings and shopping malls, she sensed a breakthrough on her long-running campaign for investment against despair. Okay? So, isa itong organization na nagbibigay ng tulong sa ating mga depressed Filipinos. Now, I want to ask question. Bakit tayo nagkaganito? Napaka-religious nating bansa, etc., etc. Tayo daw ay the only Christian nation in Asia. Kahit saan mo tingnan yan, kahit saan mo basahin yan, 80% ay Kristiyano. Yung ibang porsyento diyan, Muslim at Protestants, etc. Hindi kaya mali ang natututunan natin sa ating mga relihiyon? Hindi kaya mali o kulang ang sinasabing magtiwala ka sa Panginoon, magdasal ka lang, may awa ang Diyos, bla bla bla. Tapos tatapikin ka lang ng pari o pastor sa balikat habang nakaluhod, iniiyak ka, tapos aalis na siya. Kung puro smart naman o matatalino ang nakaupo sa mga simbahan o churches na ito, pero hindi effective ang mga natututunan natin sa kanila, hindi ba kailangan natin ng mas smart sa kanila? Mas smart na, mas alam ang paliwanag sa problemang ito, whom we call as smarter? Hindi ba dapat nating balikan kung bakit ka napunta sa sitwasyong yan na nagpapahirap sa iyo ngayon? Hindi ba dapat nating balikan kung may kulang ba? O nagkamali ka ba? O may pagkakasala ka bang ginawa noon at nagdurusa ka na? O mayroon kang hindi nagawa, kaya nagdurusa ka na? Mas magandang balikan yun, di ba? Unawain kung saan ang galing yung source mismo. Kasi pag may nakita kang halimbawa, may nakita kang tagas ng tubig sa tubo mo sa bahay, umaha sa sahig ninyo, pupunasan mo lang ba yung sahig para mawala yung basa? Hindi ba pag smart ka, hahanapin mo dapat kung saan nanggagaling yung tagas ng tubig? Di ba pag smart ka, pag may nakita kang umuusok, bubuksan mo lang ba bintana mo para lumabas ng usok? Pag smart ka, siyempre hahanapin mo yung source ng usok, di ba? This is our serious problem as a Filipino. We don't use that strategy in solving our life's problems. We just wait for the problem to come, then we just solve it when it's there, no? Yan ang problema natin mga Pilipino. Hinihintay lang natin yung problema dumating at i-resolve na lang pag nandiyan na. When it's already damaging our life, our relationship to our spouse, to our children, to our society, no? Doon na lang natin siya naiisip, i-solve, ayusin. That's how we live for the last 33 years, no? Since Cory Aquino replaced Marcoses with the help of our churches, rich people, and the leftists, no? Tulong-tulong sila. So, pati simbahan, mga komunista, nagtulong-tulong yan para tanggalin si Marcos sa Malacanang. Para daw gumanda na ang ating buhay. So, 33 years na ngayon ang lumipas. Gumanda ba? This is the kind of life we have now after 33 years. So let us understand what depression means. Ano ba talaga ang meaning ng depression? Okay? Basahin natin para mas malinawan tayo. Bago natin tingnan ang mga solusyon. Bago natin intindihin ang mga solusyon na dapat natin gawin. From www.psychiatry.org. Psychiatry.org. What is depression? Depression, open and close parenthesis, major depressive disorder, is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Ulitin ko. Depression, a major depressive disorder, is a common and serious
medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Fortunately, it is also treatable. Nagagamot naman pala eh. Depression causes feelings of sadness and or a loss of interest in activities you once enjoyed. No? Depression daw, ang tawag kapag yung feelings mo, yung kalungkutan mo, nawala ka na ng interest sa mga activities, normal na activity na ginagawa mo noon. No? It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function at work and at home. Okay? Pwede raw itong mag-lead sa iba't ibang emotional o physical problems na pwedeng magpabawas ng iyong abilidad na mag-function ng maayos sa iyong trabaho at sa bahay. Ang mga symptoms daw nito, depression symptoms can vary from mild to severe. And can include, mga simptomas na to na makikita natin sa taong depressed? Feeling sad or having a depressed mood. Okay? Number 1 yun. Feeling sad or having a depressed mood. Loss of interest or pleasure in activities once enjoyed. Pangalawa. Pangatlo, changes in appetite. Weight loss or gain unrelated to dieting. No? Hindi naman nagda-diet pero bumabagsak yung katawan. Or tumataba. No? Pwede rin nadidepress kapag tumataba daw. Okay? Hindi po kayo mataba, happy. Okay? Nagbabago yung appetite. Sa pangatlong symptoms daw yan. Pangapat, trouble sleeping or sleeping too much. Oh? Symptoms din pala to ng depression. Hindi makatulog or sobrang tulog. Okay? Siguro, pag nagising na yan, tutulog uli. Para hindi maisip yung problema. Okay. Number 5, loss of energy or increased fatigue. So, nangihina na, walang lakas, at parang laging pagod na pagod kahit wala namang ginagawa. Okay. Next, increase in purposeless physical activity. For example, inability to sit still, di mapakali sa upuan, pacing, hand wringing, or slow movements or speech. No? Mabagal kumilos, yung speech niya, mabagal din magsalita, walang gana. These actions must be severe enough to be observable by others. Siyempre mapapansin ng mga tao yan eh. Ba't ka ba ganyan? No? Hindi ka naman dating ganyan. No? Mapapansin nyo kung alam mo yung sitwasyon niya kapag regular, masaya, alam mo masasabi mo pag may changes, pag may pagbabago sa taong yon. Feeling worthless or guilty. Sintomas din daw ito ng depression. Kapag nararamdaman mong parang wala kang nagawa, wala kang halaga, or guilty ka sa isang bagay na pinagsisisihan mo. No? That's depression symptoms also. What else? Difficulty thinking. Nahihirapan mag-isip, nahihirapan mag-concentrate, or making decisions. Nahihirapan gumawa ng tamang desisyon. At ang pinaka-last na sintomas ng depression ay thoughts of death or suicide. Iniisip na lang na mamatay o magpakamatay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 symptoms ang binigay na yan na makikita nating may depression siya. And these are from mild to severe. Okay? Siyempre, pag nag-iisip na ng death or suicide, ibang usapan na yan. Kailangan mo ng bantayan yan 24/7 bago sa magpunta yan. Okay. Pagka isang minuto, nalingat ka dyan, lalabas yan. Kung saan pupunta yan. Okay? Symptoms must last at least 2 weeks. No? Kadalasan daw, 2 linggo na tumatagal itong symptoms na to. And must represent a change in your previous level of functioning or
for a diagnosis of depression, no? Kailangan daw magkaroon ng previous functioning, represent a change in your previous level of functioning for a diagnosis of depression. Kailangan talaga makita yung mga pagbabago na yan. Also, medical conditions, thyroid problems, brain tumor, or vitamin deficiency can mimic symptoms of depression, no? But it is important to rule out general medical causes. Okay? So, yan po ang kanilang sinabi dito sa psychiatry.org. Now, ang solusyon daw, meron silang sinuggest din dito. At yung depression daw, iba sa kalungkutan, ha? At kapag namatayan, no? Yung feeling ng namatayan, iba daw yun. Yung depression na yan. The death of a loved one, loss of a job, or the ending of a relationship are difficult experiences for a person to endure. It is normal for feelings of sadness or grief to develop in response to such situations. Those experiencing loss often might describe themselves as being depressed lang, no? Being depressed. But being sad is not the same as having depression. So, magkaiba yung malungkot, iba yung depression. The grieving process is natural and unique to each individual and shares some of the same features of depression. Yung pag namatayan ka na mahal sa buhay, yung grieving process daw, natural lang, malulungkot ka syempre. Pero pag dinibdib mo yon, talagang pupunta sa depression, yung sadness mo. Okay? Both grief and depression may involve intense sadness and withdrawal from usual activities. They are also different in important ways. Okay? So, kung solusyon ang titingnan natin, ito daw. How is depression treated? Depression is among the most treatable or mental disorders. Between 80% and 90% of people with depression eventually respond well to treatment. Nag-respond naman daw. Almost all patients gain some relief from their symptoms. Before a diagnosis or treatment, a health professional should conduct a thorough diagnostic evaluation, including an interview and a physical examination. So, may interview, may physical examination, examine yung katawan mo. In some cases, a blood test might be done to make sure the depression is not due to a medical condition. May blood test na gagawin sa'yo para siguraduhin na yung depression mo ay hindi nanggagaling sa isang sakit, kagaya ng thyroid problem or vitamin deficiency. Reversing the medical cause would alleviate the depression-like symptoms. Pag ni-reverse mo yan, okay? The evaluation will identify specific symptoms and explore medical and family histories, as well as cultural and environmental factors with the goal of arriving at a diagnosis and planning a course of action. So, tinitingnan nila yung background mo, tinitingnan yung family history mo, para makapag-recommend sila ng tamang course of action o tamang medication. Okay? Now, there are a number of things people can do to help reduce the symptoms of depression, para mawala yung mga simptomas ng depression na yan. May mga sinasuggest sila dito. For many people, regular exercise helps create positive feeling and improves mood. Okay? Nakakatulong daw na magkaroon ng positive na damdamin or feeling yung regular exercise. Paano yan, Papa Angelo? Pandemic. Paano makaka-exercise? Kahit yan lang muna sa bahay. Okay? Mag-stretching ka. Ang daming video sa YouTube. Sabayan mo lang yun. Okay? And improves mood. Getting enough quality sleep on a regular basis. Okay? Getting enough quality sleep. O, yung quality sleep na sinasabi, yung walang istorbo. Talagang komportable ang tulog mo. Sa regular na basis. Hindi ka dapat nagpupuyat. Kung lagi mo hawak cellphone mo, pagdating ng alas 10, disiplinahin mo sarili mo. Bitawan ng cellphone pagdating ng alas 10. Okay? No more texting, no more chatting, etc. Okay? Kung may pamilya ka, spend time with the family by 10:01. Okay? Eating a healthy diet and avoiding alcohol. Okay? Healthy diet. Kung sinabing healthy diet, ito yung walang pag-aabuso.
sa pagkain. Siyempre, kung sunod-sunod puro baboy yan, hindi yan healthy meal. No? Kailangan balance. How do you know that it's balanced? It's Googleable, no? Okay. Wala ka na may tatago ngayon information na sa Google na lahat. Okay? And avoiding alcohol. Yung mga alcoholic, nako, hindi yan makakatulong. As depressant. Can also help reduce symptoms of depression. Yan daw So tandaan nyo, regular exercise helps create positive feeling and improves mood. Gaganda ang mood. Getting enough quality sleep on a regular basis, eating a healthy diet, and avoiding alcohol. Okay? Depression is a real illness and help is available. With proper diagnosis and treatment, the vast majority of people with depression will overcome it. If you are experiencing symptoms of depression, a first step is to see your family physician or psychiatrist. Talk about your concerns and request a thorough evaluation. This is a start to addressing your mental health needs. So, pagka nakakaramdam ka ng ganyan, ng mga feeling of depression, sobrang lungkot ka na, hindi mo na magawa yung mga dati mong ginagawa, lumapit ka na sa family physician o sa psychiatrist o sa mga counselor, okay? Na makakapagbigay sa iyo ng tamang guide. And mga kaibigan, family members, unahin mo sila. Pag hindi nila mabigay yung tamang guide sa iyo, tamang solusyon sa iyo, then saka kayo lumapit sa mga professional na gaya nila, no? Physician or psychiatrist. Okay? Then, ano ba ang mga sources? Kanina, mga simptomas yung pinag-usapan natin. Simptomas ng depression. Saan nanggagaling ang mga depression natin? Saan pwedeng manggaling? Okay? Isa-isayin natin. Number one, common din sa atin, yung pagkawala ng isang mahal sa buhay. No? Loss of a loved one. Ito ay pinanggagalingan din ng depression kapag hindi mo ito na-handle ng maayos. For example, may kaibigan akong almost 50 years old na siya, malapit na mag-senior. Still single. Pero madalas daw, depressed siya. Sabi ko, why? So, kinuwento niya. 5 years ago, namatay yung parents niya. And nasanay siya sa asikasong binibigay ng parents niya. Single pa siya. Talaga namang sobrang pag-aaruga siguro ang ginawa sa kanya ng parents niya. Yung mga pagpapaalala, tuwing lalabas siya, yung mga concerns na pinapakita ng parents niya, sobrang maalaga. Kaya nung mawala, 5 years ago, for 5 years, hindi siya makamove on. Nahirapan siya. So, pinayuhan ko. Anong pinayo ko? Alam nating lahat ang average lifespan ng tao. Okay? Pag umabot ng 60 years pataas yan, pag naging senior citizen na, ramdam na natin na matanda na sila, nagiging mahina na katawan, sickness prone na, no? Malapit na sa sakit. That's why bawal sila lumabas up to now, di ba? Kakaawa na, dami na nila nagre-reklamo. Pag umabot na ng 80 years old, nagugulat na tayo, di ba? Because not all of us can reach that age. Hindi lahat ng tao umaabot sa edad na 70, 80. Nakagulat na yon. Suki na lagi ng doktor at hospital yan, ano? Pag umabot na ng 80. Pero kung alaga ang katawan niya, sa tamang pagkain, pahinga at ehersisyo, hindi kailangan ng doktor niya. Hindi nila kailangan ng doktor kapag alaga ang katawan. May kilala akong ganyan. Marami. In other words, kitang-kita natin kung haba ang buhay ng isang tao. Malayo pa lang, makikita natin yan. Lagi siya nag-exercise. Lagi niyang inaalagaan yung katawan niya. Lagi siya kumakain ng tamang pagkain, mga healthy meal. Masasabi natin, di ba? Haba ang buhay niya ni tatay. Haba ang buhay niya ni nanay. Di ba? Pagkapag hindi inabuso ang katawan, kitang-kita natin, haba ang buhay. Hindi naninigarilyo sa tatay. Siguradong haba ang buhay niya. Nakikita na natin yung kanyang pupuntahan. No? Kaya ang sabi nga ng mga eksperto, life is predictable. Kapag inabuso ang katawan, no? Kapag sigarilyo ng sigarilyo,
life is also predictable for him, no? Masasabi natin, balang araw, magkakalang cancer ka. Kasi araw-araw ka nasisigarilyo. Okay? So, pag nagkasakit na, kahit inaalagaan pa yung katawan, maaawa na lang tayo, di ba? Hindi lang natin masabi. Pero, pag sunod-sunod na sakit, talagang apektado na ang kanyang araw-araw na ginagawa, usual activities. Hindi lang natin masabi, gusto natin matapos yung paghihirap niya, di ba? Madali na sa atin tanggapin na mawala siya kapag marami na siyang na-accomplish sa buhay. Panahon na niya para magpahinga. Okay? Mas madaling tanggapin yan sa dibdib eh. Kapag ang dami na niya na-accomplish, ang dami na niyang mga natulungan tao, at may nagawa siyang napakahalaga sa kanyang pamilya at sa society, napakadali nang tanggapin, no? Nagiging ehemplo natin siya. At siyempre, yung katawan bumibigay. Mayroong expiration date talaga ang katawan. Pero hindi natin alam kung kailan eh. Panahon na niya para magpahinga. Kapag nasa stage ng ganon. Kaya pag namatay ang mahal natin sa buhay sa edad na 70 pataas, madali na dapat tanggapin sa dibdib natin yun. Na ang buhay ng tao ay talagang may hangganan. May ending. So kung ikaw ay anak nila at marami kang hindi nagawa nung buhay pa sila, o hindi mo sila napasaya nung buhay pa sila, o hindi ka nakabawi sa kabutihan at pag-aasikaso nila sa'yo, mahihirapan ka talagang tanggapin yung pagkawala nila. Okay? Ganun ang epekto niya. Kapag hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin habang buhay ang magulang natin. Ang buhay ang magulang mo. Okay? Mahirap tanggapin. Lalo na kung during lifetime nila, ikaw lang ang ikaw inaasikaso, tapos hindi ka nakaganti, bigla silang nawala, yun ang mahirap tanggapin sa isang tao. Kasi, nandun yung guilty feeling, nandun yung guilt, yung pagsisisi, sayang, sana naipasyal ko man lang sila, nakabawi man lang ako sa kabutihan ginawa nila sa akin. Hindi niya nagawa yan eh. Kaya for 5 years, nagsisisi siya, or nandun yung guilty feeling, hindi siya makamove on. Kaya 5 years, depressed pa rin siya. Kahit 5 years ago na nawala yung parents niya. Nahihirapan pa rin siya mag-move on. Kaya kung wala na ang parents natin, mga kaibigan, it only means nasa iyo na ang spotlight. Tapos na ang spotlight sa kanila. Tapos na eksena nila. Nasa iyo na ang spotlight. Ikaw na lang ang nasa stage ngayon. And yung audience mo, na nanonood sa stage, your friends, your relatives, all are expecting you to continue life. Okay? Lahat yan ang audience mo. Nag-i-expect sila, nasa iyo na ang spotlight ngayon, nag-i-expect sila na ituloy mo ang buhay. Kaya nga, meron tayong tinatawag na the show must go on. Yun ang buhay natin. Na gusto nilang makita na ipagpatuloy mo. Dahil nasa iyo na yung spotlight eh. Your life must continue without them. Tapos na sila. Ikaw naman. Okay? Diba? Pagka nag-perform kayo sa stage, tapos na eksena mo, sa backstage ka na, may maiiwang artista, sila naman yung iilawan, sila naman yung nasa spotlight. Ako, nawala rin ako ng mahal sa buhay. And that taught me a big lesson in life. The realization will just come after. Then regrets come after. Manghihinayan ka, magsisisi ka. But I am so glad that I got a second chance. Tandaan natin, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng pagkakataon ay may second chance. Now, let us remember that there must always be a reason for any untimely or timely death of our loved ones. Kung sinabing untimely, namatay nang wala sa oras, namatay ng bata. Okay? Kasi pagka 70, 80, pwede natin sabihin timely death. Natapos na ang kanyang paghihirap. Okay? Kasi talagang dahan-dahan na siyang papatayin ng mga sakit-sakit. Yung katawan. Okay? Dahan-dahan susuko. Kaya experts say na baka may ginawa ka noon kapag may nawala tayo
mahal sa buhay at sobrang nating dinibdib, sabi ng mga eksperto, baka raw may ginawa ka noon na hindi tama at dumating ang punishment na naka-built in, no? Ang punishment ng nature's law. Okay? So when we say nature's law, it's all about God's law. Ang punishment, kung minsan, hindi direkta sa iyo, hindi direkta sa taong nakagawa ng kasalanan. It's either sa children mo o sa buong family mo mismo, yung punishment. Sometimes because of health. Kung pala inom mo pala sigarilyo, lakas kumain, wala ng balance, talagang magkakasakit at iiksi ang buhay. Life is predictable daw talaga, according to Dr. Miles Monroe. Totoo nga, masasabi natin kung ano ang magiging sitwasyon ng health niya balang araw kapag abusado. Magyosi ka na magyosi, kaya kong maging propeta balang araw kaya kong maging prophet by saying, magkaka-cancer ka. Magkakalang cancer ka balang araw. Uminom ka ng alak araw-araw, kaya kong maging propeta. O yung asawa mo, kayang maging propeta by saying, walang pupuntahan ng buhay natin. At pwede kang atakihin balang araw sa kaiinom mo. Okay? Mga propeta din daw tayo minsan. So, ang tawag dyan ay abuse. Abuse sa katawan. Alam niyo kung sino-sino ba talaga ang depressed masyado kapag namatay ng mahal sa buhay? Yan yung mga tao may pagsisisi o may pinagsisisihan. Ano yung babaan dyan? Sila yung mga nagsayang ng oras at hindi nagparamdam sa namatay yung pagmamahal niya. No? Yung iba dyan, magpapa-interview pa sa TV. Mahal, kung saan ka man naroroon ngayon. Gusto kong malaman mo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo, bla bla bla. Okay. Hindi nga natin sigurado kung naririnig pa niya yun eh. Kaya yung mga guilty, bumabawi. Ginagastusan ng husto yung funeral. Nag-iimbita pa nga yan ng mga bisita para ipakita lang kung gaano kabongga yung hinanda niyang burol na setup. May pa-catering pa yung iba dyan. Why? Hindi na kasi mapupuri o ma-appreciate ng patay yun eh. Kaya, hahanapin niya appreciation sa mga kaibigan, bisita, mga anak. Uy, bongga naman nung ano na yan, burial na yan. Okay? Doon sila bumabawi kapag maraming sinayang na panahon. Kaya kahit sa mga kaibigan o kamag-anak man lang yan, may pakita niya na mahal niya yung namatay. Ganon yun. Kaya, napakahalaga po na wala tayong sayanging oras to express our love to our partner or to our children. Kahit sinong family member, kapatid mo, 24 hours a day, 7 days a week, iparamdam, ipadama, sabihin at gawin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Because life is too short. Napakaiksi ang buhay. Huwag magsayang ng oras sa buhay natin. Gawin nating makabuluhan ang oras natin palagi sa loob at labas ng bahay. So yan po ang isa sa mga pinanggagalingan ng depression ng mga Pilipino. Hindi matanggap ng mabilis ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Binigay ko sa inyo mga dahilan. Binigyan ko na rin kayo ng dapat nyong gawin para hindi nyo maranasan ang ganong sitwasyon. Pangalawang source ng depression. Nawalan ka ng work, naubusan ka ng savings dahil sa COVID, or even before this COVID came, dami na rin jobless, no? Dami na rin nawalan ng trabaho eh. At mangyayari talaga na ma-depress ka when you enjoy life too much before this pandemic. Without thinking of the future. Okay? Sasapitin mo na maging depressed kapag nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng savings. Aabutin mo yung depression na yan kapag na-enjoy mo ang buhay mo masyado before this pandemic without thinking of the future. So, hindi ko na kayo sisisihin dyan. Hindi na natin makokorek yan. Ang makokorek na lang natin ay yung future dahil mga bagay na hindi pa nangyayari ay nasa kamay pa natin lahat.
Andito ako para ipaunawa sa inyo ang kahalagahan ng salitang preparation at pagpapahalaga sa oras na bigay sa buhay natin. Work is a commandment in the Bible. Kaya lang, masyado nating kinarera o kinarir ang salitang work. Ganyan din ang turo ng mga religions natin eh. Magkaroon ka ng work para mabuhay ka. Dapat may work ka pag nag-asawa ka. Dapat may work ka para mabili mo ito. Dapat may work ka para mabili mo yan, etc. etc. Pinanindigan natin lahat na ang buong buhay natin ay nakasalalay sa work. Kaya, pag wala kang work, pwede ka lang mamatay sa gutom. Kapag nagsara ang kumpanya, ang Pilipino ganito. Pag nagsara ang company, natanggal ko sa trabaho. Ang Pilipino, ganito ang reaction daw. Oh my God! Paano na pamilya ko? Okay, ganun daw tayo mag-react. Paano na pag-aaral ng mga anak ko? Paano na ang bahay na hinuhulugan namin? Oh my God! OMG! Okay, ganun daw tayo mag-react. Ganyan ang Pilipino. Ganyan ang turo sa atin eh. That is true Filipino. Okay? May isang article published sa theatlantic.com by James Fallow. Sabi niya, The Filipino, a damaged culture. Sakit na, no? Ang yabang-yabang natin sa buong mundo. We are the only Christian nation in Asia, religious people. Oh yeah? Really? Di ba dapat pag mas malapit ka sa Diyos, basa ka ng basa ng Biblia, di ba dapat mas aangat ang buhay mo? Ang kaso, inaasa na lang sa Diyos ang pag-angat ng buhay. Maghintay ka lang, may awa ang Diyos. Okay, so naghihintay nga lang talaga. Maraming Pilipino. Napakangatin ng Diyos ang buhay nila. Kaya, tama si Montulfo when he once said last year, tamad ang mga Pilipino. Tama siya doon. Agree ako doon. Ang dami nag-react. Alam niyo kung sino mga nag-react? Mga OFW. Okay. Hoy, Mr. Montulfo, bla bla bla. Anong tamad mga Pilipino? Mga Pilipino kinukuha sa abroad. Tayo ang mas kinukuha dahil masipag ang Pilipino. Mali ang sinasabi mo. Okay. Ang mga OFW as of June 2020, 2.2 million lang. Okay? Si Montulfo, when he said that, I believe, ito ay ang kabuuang Pilipino. Ilan ba ang Pilipino ngayon? More than 100 million na tayo. Eh, nagre-react lang 2.2 million. Okay, OFW. Ay, ako. So, Mr. Montulfo is referring to the entire Filipino nation. Okay? He is referring to the average Filipino. Now, namin itatanong, siguro naitanong nyo na rin sa sarili nyo, bakit mas mayaman ang mga Chinese dito sa atin, sa Pilipinas? Search ninyo, top 10 or 20 na mayayaman sa Pilipinas. Yan ang mga Chinese. Si Bilyar lang makikita nyong Pilipino dyan. No, yung mga Chinese na nandun sa top 10 list or 20, talagang may dugong Chinese yan. Magulang galing sa China, pumunta dito. Traditionally, sino ang Diyos ng Chinese? Anong paniniwala ng mga Chinese? Okay? Alam natin yan. Naniniwala sila sa Buddhism, hindi Bible ang binabasa ng mga yan. Okay? And yet, maganda ang buhay nila. Bakit? Alam mo kung bakit? May sagot na binigay dyan ng Biblia. From Jesus' time. Si Jesus mismo lang sabi. Ano sabi niya? Sabi natin. Luke chapter 16 verse 8. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Doon pala, nakita lang ni Jesus na yung children of this world, pag sinabing children of this world, ito yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Sa kanilang generation daw, ay wiser, mas mautak, kaysa doon sa children of light. Sino yung children of light? Ito yung mga taong basa ng Biblia. Oh. Kaya nga pag dinugtungan mo pa yung, pag binasa mo pa yung kalugtong ng verse na yan, sabi niya, puntahan mo sila. Pumunta kayo sa kanila. Anong sikreto nila? Bakit umaasenso ang buhay nila? Okay? Eh, mukhang
mukhang maliit lang ang data na makikita mo na nagsisuicide na Chinese. Walang record yan. Okay? So, alam niyo, ang sarap pag-usapan nitong bagay na to. Kung marami pa tayong oras sana. Pero, gusto kong lagyan ng part 2 ito. Okay? Yung tungkol sa work. Gusto kong mabago sana yung ating mindset na kapag may dumating na problema, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng pera, crisis sa buhay yan eh. Na dapat ang attitude natin, hindi, oh my God, hindi gano'n, okay? Dapat ang attitude natin dyan, wow, opportunity. Oh, ganyan mga Chinese mag-react pagdating ng crisis. Mga Japanese, ganun sila mag-react pagka may problema. Nagsara ang kumpanya, nawalan ka ng trabaho. Ang tawag dyan, opportunity. Ang tawag nila dyan, opportunity. Hindi tayo ganun mag-isip. That's why, ang dami nating poor na milyon Filipinos. Okay? Hindi 4. 18 million nga eh. Ang total daw niyan, yung 18 million NCR lang. Yung total, buong bansa, 68 million. Poor Filipinos. Okay? 64 million. Poor Filipinos. Nationwide. Oh, so, masarap pag-usapan yan. Lagyan ko ng part 2 ito. Nasa pangalawang item pa lang tayo. Paano maiwasan maging depressed ka sa buhay? Pag alam mo yung mga prinsipyo, tamang prinsipyo, hindi ka aabot sa ganyang sitwasyon. Okay? Kaya, protected ka. Makakapaghanda ka. Kapag talagang kinabisado mo at inintindi mo ang aral na binigay ng Diyos sa Biblia. Okay? Kaya, in the meantime, kalimutan mo na ninyo yung mga tinuturo ng pare, pastor ninyo. Huwag lang tayong maging tagasunod sa kung ano sabihin nila. Tayo mismo, pag-aralan natin, tama ba yung sinabi ni pastor? I-research ko nga sa makikita yun. Tapos, sabayan mo pa ng research sa ibang reference. Tama ba yung sinabi ni father? I-research natin kung talaga bang kailangan may work tayo para mabuhay. Kasi, tandaan natin, magkaiba ang job at work. So, gusto kong i-discuss yun sa part 2. Naku, napakasarap pag-usapan niya. So, mga kaibigan, hindi ito ang plano ng Diyos sa atin. Hindi ito ang gusto ng Diyos sa atin. Yung ganitong sitwasyon natin ng buhay sa Pilipinas, hindi ito. Napakalayo ito sa kanyang pinangako at sinabi sa Biblia. Okay? Kaya, panahon na siguro para magkaroon tayo ng change of mind, change of heart, change the way we think. Okay? Kasi yung mga religion natin dapat mas malaki ang natutulong nila ngayon, dapat mas maganda ang sitwasyon ng ating buhay ngayon kung talaga na ituturo ng tama. Okay? Kasi madalas tinatakot eh. Magsimba ka, mamigay ka ng ikapu dahil mapupunta ka sa impyerno. Tinatakot, ginaganon tayo ng ginaganon eh. Pero hindi tinuturo sa atin, hindi tayo pinalaalahanan araw-araw kung paano may enjoy ang buhay. No? Yung pagpunta sa langit ang tinuturo sa atin. Ay, nako. So, ladies and gentlemen, I am not a pastor, I am not a priest, neither a religious leader, or do I represent a particular church? Wala po. Because alam ko, niniwala ko na Jesus did not come to earth to establish a religion. Hindi siya nagpunta dito para magtayo ng religion. Nagpunta siya dito para ayusin ang buhay natin. Okay? Na mabuhay tayo, na tayo ay parang nasa kingdom of God. Yun ang reason talaga ba't siya pumunta dito. I am just an obedient follower of God and man's laws. Siyempre, batas ng lupa, sundin natin. And I studied both the Bible and the laws of man for the last 33 years now. And I never stopped from learning. I'm still studying up to now. So that's God's commandment to never stop learning. Kahit sa gabi, mag-aral daw. Yeah, it's in the Bible, kahit gabi. So, ang lahat ng ito ay may sagot. Kung hindi na masagot ng ating mga smart na nakaupo sa gobyerno, at hindi na maipaliwanag ng mga smart nating religious leader, it's time to consult the smarter one, kung sino yon, ay ang Diyos. The most or the smarter of them all. Okay? So, tuloy natin next Sunday. Gusto kong karoon ng part 2 ito. Bitin ang oras natin. At kung may mga question kayo, ipadala nyo lang sa akin. I-address natin.
So, thank you for listening and watching this FB Live presentation about handling depression and suicidal tendencies part 1. So, I'll do the part 2. Abangan niyo yan. Mas makabuluhang usapan, mas makabuluhang paliwanag tungkol sa ating buhay. Kung paano tayo mamuhay ayon sa totoong gusto ng ating Diyos. Thank you so much. This is Papa Angelo, your God and Man's Lost Life Counselor. Thank you.